Hi kids! Ako nga pala si Kuya Neil. Malapit nang magsimula ang ating online children's church. Kaunting paalala, iwasan muna natin makipaglaro at mag-ingay habang nakikinig ng salita ng Diyos. Oh, malapit na pala tayo magsimula. Children's church will start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good morning, Teacher Apple. Good morning, Teacher Jewel. And Good morning, mga bata. Welcome to Online Children's Church. So, ayun, natatandaan niyo pa ba kung ano yung naging lesson natin last week? Ikaw, Teacher Jewel, natatandaan mo pa ba? Ito po ba yung Teacher Apple yung kailangan hindi lang po pinapakinggan yung salita ng Diyos, kundi sinasabuhay din po. At kailangan din po nating humingi ng tulong sa Panginoon upang mas maintindihan po natin yung salita niya at tayo'y bibigyan niya. Tama! Ngayon, handa na ba kayo muli na makapakinig ng bagong salita ng Diyos? Pero bago yan, tayo muna ay mananalangin. Ay, At tama. sasamahan tayo ni Teacher Apple. Paano ba yan, Teacher Apple? Dito po muna ako. Sige. So, mga bata, paano ba ulit manalangin? Nakapikit, nakatungo, at tahimik. Sundan niyo ako, mga bata. Panginoon, Panginoon, maraming salamat po maraming salamat po sa linggong ito sa linggong ito na muli na muli kami po ay makakapakinig kami po ay mapakinig ng inyong salita. ng inyong salita. Gabayan niyo po kami Gabayan niyo po kami at ingatan at ingatan sa araw na ito. sa araw na ito. Pagpalain niyo po kami Pagpalain niyo po kami at sana po at sana po maisabuhay namin maisabuhay namin ang salita na aming mapakikinggan ngayon. Maraming salamat po Maraming salamat po sa lahat ng blessings sa lahat ng blessings na aming natatanggap mula sa inyo. mula sa inyo. Maraming salamat po muli. Maraming salamat po muli. Ito nga po ang ang aming samot panalangin aming samot panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 So ngayon mga bata, handa na ba kayo magpuri sa ating Panginoon? At pangungunahan tayo ni Teacher Sheila. Hello mga bata! Isang magandang linggo na naman ang binigay ng Panginoon. Kaya palakpakan natin ng Panginoon. At ngayong umaga, dapat ibibigay natin yung best natin na papuri sa pamamagitan ng pagsayaw at pag-awit para sa Panginoon. Handa na ba kayo? Tamang-tama dahil meron tayong bagong awitin at sasamahan tayo muli nila Teacher Chin at Teacher Alisa. Palakpakan natin sila. Okay, magsimula na tayo. Ganito ang unang awitin. I know the Lord is with me. Kabila naman. I know the Lord is with me. Ngayon, dalawang kamay. I know the Lord is with me. Tapos gagawa kayo ng malaking bilog. Always. Tapos turo sa sarili, dalawang beses. With me. Tapos ganyan. Very good. Kasunod dyan, oh, I am a king's child. Para kayong may corona. 3 beses yan. Oh, I am a king's child. Huling beses na. Oh, I am a king's child. Tapos turo nyo yung sarili nyo 2 beses. I am, corona ulit. A king's child. Wow! Sige, purihin natin ang Panginoon. Gamit ang awiting ito. Dapat sasayaw tayong maigi, ha? Galingan natin kasi para ito sa Lord. I know the Lord is with me. I know the Lord is with me. Dalawang kamay. I know the Lord is with me. Oh, is with me. Oh,
king's child. I'm a king's child. Ang gagaling niya sumayaw. Awitan natin muli ang Panginoon sa pangalan ni Jesus. Magsisimula sa mga bata. Ready? Let's sing! Mga bata, manalangin kayo sa pangalan ni Jesus. Sasagot sa akin ang Diyos. Siyempre, sasagot. Tandaan ninyo, manalangin kayo sa pangalan ni Jesus. Lalayo sa akin si Satanas. Lalayo siya. Wow, naaalala niyo pa tong awitin last week? Very good! Ulitin natin. Mga bata, manalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Sasagot sa akin ang Diyos. Siyempre, sasagot siya. Tandaan ninyo, manalangin kayo sa pangalan ni Jesus. Lalayo sa akin si Satanas. Lalayo siya. Kaya wag natin kakalimutan na manalangin palagi sa Panginoon. At dapat makinig din tayo lagi ng kanyang salita. Handa na ba kayo? Kung ganon, tawagin natin at palakpakan si Teacher Jed. Isang mapagpalang umaga sa inyo mga bata. Ayan, tayo ngayon ay makapakinig ng panibagong napakagandang istorya. Handa na ba kayo? Kasi si Teacher Jed, handa na. Ayan, isang araw, habang si Jesus ay nasa loob ng isang templo, siya ay nagkwento doon sa napakaraming tao. At ang kwento na ito ay tungkol sa mga hindi mabubuting magsasaka. Ayan, handa na ba kayo? Ayan, isang araw, may isang lalaki na may ari ng malaking bukid. Meron siyang pagmamay-aring malaking bukid. At sa loob ng bukid na iyon ay may mga ubasan siya. Napakaraming ubasan. Kaya naman kinakailangan niya ding may mga alagaan nito. Kaya naman kumuha siya ng mga magsasaka para pangalagaan, diligan itong kanyang mga ubasan. At ganun nga nangyari. At alam nyo ba mga bata, nagpatayo pa siya ng tore. At ang tore na iyon ay yun yung tatayuan ng iba niyang mga magsasaka para mabantayan itong kanyang bukid. At hindi lang yon mga bata, napakabait nitong lalaki na ito. Alam nyo ba kung bakit? Nagpatayo pa siya ng bahay upahan. At dito sa bahay upahan na ito, dun titira ang kanyang mga magsasaka para meron silang matirhan at mabantayan nila ang kanyang bukid at ganoon na din ang kanyang mga ubasan. Isang araw, kinausap niya itong mga magsasaka niya dahil siya ay luluwas sa sobrang layong lugar. Kinausap niya itong mga magsasaka niya na bantayan ng mabuti itong kanyang bukid dahil siya ay pupunta sa napakalayong lugar. At ganun nga ang nangyari. Pumunta sa napakalayong lugar itong lalaki na may-ari ng bukid at binantayan ito ng kanyang mga magsasaka. Isang araw, tumating ang araw ng anihan at pinadalhan ng may-ari ng bukid ang kanyang bukid ng kanyang alipin para kunin ang kanyang parte doon sa kanyang ubasan. Pinadala niya ang isa niyang alipin. Sinabi niya, pumunta ka doon sa aking bukid at kunin ang aking hati sa ubasan. At ganun nga ang nangyari. Pumunta itong alipin na ito doon sa kanyang ubasan. Pero alam nyo ba mga bata, sinaktan ito ng mga magsasaka niya. Sinapak-sapak nila, hinampas-sampas nila, binugbog nila ito yung kanyang alipin. At laking gulat ito ng may-ari ng bukid.
Nakita niyang sugatan ng kanyang alipin at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. At sinabi ng kanyang alipin na sinaktan siya ng kanyang mga magsasaka. Kaya naman, sa sobrang galit nitong may-ari ng bukid, nagpadala pa siya ng napakarami pang kanyang mga alipin para kunin itong kanyang hati sa kanyang ubasan. Pero alam nyo ba mga bata, sobrang sama nitong kanyang mga magsasaka. Sinaktan nila ang isa doon, hinampas-ampas muli nila, sinaktan nila hanggang sa maging sugatan itong kanyang alipin. At hindi lang yon mga bata, ang kanyang isang alipin ay kanilang pinaslang pa upang hindi na makabalik dito sa kanyang may-ari ng lalaki ng bukid. Kaya nga, mga bata, nag-isip itong lalaki na may-ari ng bukid kung ano ang gagawin niya para makuha niya ang kanyang parte dito sa kanyang bukiran. At naisip niya ang kanyang isang anak na iniisip niya na kapag pumunta itong kaisa-isa niyang anak ay gagalangin nila. At ganun nga ang nangyari mga bata. Pumunta doon itong kanyang kaisa-isang anak. At habang naglalakad, itong lalaki na anak ng may-ari ng bukid, nakita ito ng mga magsasaka at sinabi nila, "Nariyan na ang may-ari o magmamana nitong bukid. Halika kayo at patayin natin siya para tayo na ang magmana nitong bukid." At ganun nga mga bata ang nangyari. Pinaslang nila itong lalaki, yung anak ng may-ari ng bukid. Pinatay nila ito. At hindi na muling nabuhay o hindi na muling nakabalik itong anak ng may-ari ng bukid sa kanyang ama. Mga bata, kung iisipin natin, ano kaya ang gagawin ng may-ari ng bukid dito sa kanyang mga magsasaka? Tama mga bata, pupuntahan niya panigurado iyon, papaalisin niya sigurado ang kanyang mga magsasaka sa kanyang bukiran at tiyak, ipapapaslang niya pa ito sa kanilang mga ginawa sa kanya. Pinatay kasi nila ang kanyang kaisa-isang anak at hindi lang yun, binugbog pa nila ang kanyang mga alipin. Kaya tiyak, magagalit itong may-ari ng bukid na ito. Tama ba mga bata? Amen. Mga bata, pinapakita ng istoryang ito kung paano tayo dapat magbalik pasasalamat sa ating Panginoon. Bakit mga bata? Binigyan tayo ng ating Diyos ng kapahingahan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo, lalo nung nakilala natin siya na siya ay ating tagapagligtas at Panginoon natin sa ating buhay. Tama ba mga bata? Binigyan niya tayo ng pamilya, mga magulang, bahay, at araw-araw may nakakain tayo. At yun ay mga pagpapala na galing sa ating Panginoon. Pero alam nyo ba mga bata, alam din natin na minsan tayo ay nakakagawa ng hindi maganda o hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero ano kaya ang mararamdaman ng ating Diyos? Siyempre malulungkot siya na sinasabi niya, binigyan kita ng ganitong pagpapala, pero ito ang binalik mo sa akin. Matiyak na manggagalit sa atin ang ating Diyos. Kaya naman mga bata, dapat tayo ay magbigay pasasalamat sa lahat ng kabutihan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Papaano? Gumawa tayo ng mga mabubuting bagay sa ating mga kaibigan, kapwa, lalo sa ating mga magulang. At lagi tayong mananalangin at lalo higit, tayo ay laging aattend ng Children's Church every Sunday. Amen ba mga bata? Amen. Ayan. Ngayon, tayo na ay dadako sa ating memory verse. Babasahin muna ni Kuya Jed yung ating memory verse. Ang memory verse natin sa umagang ito ay sa Psalms chapter 9 verse 1. At sinasabi doon, "O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan." Amen. Ayan, ngayon, tayo ay gagawa ng actions. Tayo kayo mga bata para mas madali nating maalala at mas maganda tignan kung may actions pa, di ba? Ayan, una, Psalms chapter 9 verse 1. Yan. "O Panginoon ko," turo sa taas, tapos nakatingala. "O Panginoon ko," tapos buong puso, mag-form kayo ng napakalaking shape ng buong puso kitang
Tapos, close yung kamay. Tapos, magbabaw. Pasasalamatan. Amen. Ayan, ulit. Isa pa. Last one. Psalms chapter 9, verse 1. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Amen. Lagi nating tatandaan mga bata na napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay. Kaya naman dapat tayo ay buong puso na magbigay pasasalamat sa ating Diyos. Amen ba? Ngayon, tayo na ay dadako muli sa papuri at pag-awit sa ating Diyos. I'll say yes, Lord, yes, to your will and to your way. I'll say yes, Lord, yes. I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, with my whole heart I'll agree. And my answer will be yes, Lord, yes. I'll say yes, Lord, yes, to your will and to your way. I'll say yes, Lord, yes. I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, with my whole heart I'll agree. And my answer will be yes, Lord, yes. I say yes, Lord, yes, to your will and to your way. I'll say yes, Lord, yes. I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, with my whole heart I'll agree. And my answer will be yes, Lord, yes. When your spirit speaks to me, with my whole heart I'll agree. And my answer will be yes, Lord, yes. Amen! Ayan, sobrang ganda ng istorya ngayong umaga mga bata. Tama ba? Amen. Lagi nating tatandaan na dapat tayo ay magbigay buong pusong pasasalamat sa ating Diyos dahil ang ating Diyos ay laging mabuti sa ating buhay. Kaya naman, dapat tayo ay magsilbi sa ating Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa at lagi tayo magkaroon ng komunikasyon sa Kanya sa paanong paraan. Tayo ay laging mananalangin at dapat tayo ay makakilala lalo sa ating Panginoon. Sa papaanong paraan naman, dapat tayo din ay laging atin nitong Children's Church. Amen ba mga bata? Amen. Tayo ngayon ay mag-good trial na. Handa na ba kayo mga bata? Amen. Ayan. Good trial? Yup. 1, 2, 3, go. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Isa pa. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Ngayon, tayo ay dadako na sa ating panalangin. Paano ba manalangin mga bata? Nakatungo, syempre, at tahimik at nakasara ang ating mga kamay. Mananalangin si Kuya Jed ha, sundan nyo siya. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa salita mo na ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa kabutihan mo at sa mga pagpapala mo sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Nawa po ang aming natutunan sa umagang ito ay maisabuhay namin ng naayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Diba mga bata, ang ganda muli ng ating napakinggan ngayon. Masaya ba kayo sa ating napakinggan? Ikaw, Teacher Apple, masaya ka ba? Sobrang saya dahil meron na naman tayong natutunan. Ayan, natutunan. Dapat kailangan lagi tayong magpasalamat ng buong puso sa Panginoon. Tama. Kaya nga mga bata, sa susunod na linggo, wag muli kayong absent ha, para makapakinig muli kayo ng bagong salita. Anong oras ulit yon? 11 a.m. Ayan, kailangan hindi lang tayo ang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kailangan mag-invite din tayo. Yung mga kaibigan natin dyan sa labas, pwede nating sabihan sila para mas madami ang nakakapakinig ng salita ng Diyos at hindi lang tayo yung maliligtas. Amen! So, paano ba yan mga bata? Kita-kits na lang muli sa susunod na linggo. Paalam!